Hi guys! Good morning, good afternoon, good evening, and good day! Pasensya na. Kalahati lang ng aking kaluluwa ang inyong nakikita. Dahil mas maliit itong aking gamit na sasakyan ngayon. Because my husband used the other one. Oh my goodness. Okay, well, I have to turn. Kasi merong garbage truck here. So, I have to go the other way around. Kamusta kayo, mga friendship? Ano na mga nangyayari sa buhay natin? Buhay-buhay? I hope everyone is doing great. Ako naman ay okay lang. Panibagong araw for today. It's like 9 o'clock in the morning in Vancouver. So, marami tayong topic today. Unahin natin yung topic ni... Sino ba yung ano? Itong si Diwata Torre ay... Itong si Diwata Torre ay... man tawag nito. Dinemanda niya daw itong si Mr. Dado. Sira ulo talaga tong gobyerno ni Bangag, no? Talagang wala ka na talagang karapatang magsalita at magbigay ng opinion sa nangyayaring kabulukan nitong si Bangag admin. Wala na talaga akong masabi, as inconsistent na talaga sila sa kasamaan. Wala na akong masabi. Di ba ang sedation is yung nag-uudyok ka ng pag-aaklas sa government and you're doing violent ways to do it. Parang wala naman yatang ginagawang ganon si Kadado. Parang ang pagkaka-watch ko sa kanya last time, he is frustrated and mad sa Bangag admin dahil sa mga nangyayari sa Pilipinas ngayon. And hindi lang naman siya ang gigil na gigil sa gobyerno ng Bangag. Lahat naman ng 97% ng mga Pilipino. Kasi yung 3% yan yung mga loyalistang at saka bobonistang piso na lang ang dangal. 'Di ba? So nakakaloka talaga itong gobyerno ni Bangag admin. Kasi talagang hindi nila papayagang maglabas ng opinion. Wala nang freedom of speech ang mga Pilipino at wala na silang karapatang ilabas ang kanilang saloobin sa mga kapalpakan ng gobyernong Pilipinas ngayon ni Bangag. So ano na mangyayari? Ganyan na lang every time. Alam mo ba, takang-taka ko dito kay Diwata? Actually, hindi nakakapagtaka kasi alam naman natin na may nag-uutos sa kanya, right? Pero bakit kaya hindi yung mas malaking problema ang pagtuunan niya ng pansin? Bakit hindi yung since PNP siya, pulis siya? Di ba dapat mas pagtuunan niya ng pansin yung mga kriminalidad sa daan? Yung mga durugista at mga gumagawa talaga ng totoong kasalutan sa Pilipinas? Bakit kaya yung mga vloggers ang pinag-iinitan nitong mga bugok na to? Napaghahalata mo talagang walang mga isip, no? Like, ang laman lang puro laging busog at puno, yung mga bulsa. Pero yung mga isip, empty. Like, seriously empty. Like, parang lata. Maingay lang kasi walang laman. You know what I mean? Sobrang ngayon, tirik ng araw is masakit sa mata. Kaya hindi nyo makikita ang aking kamatahan. Pero hi! Yan. Anyways. So yun nga, di ba nakakaloka tong si Diwata? Di ba nasa ospital to? So, kung nasa ospital pa rin siya, pangkasalukuyan ngayon. Nakapag, na siya, sampan ng kaso na sedation kay Kadado bago pa siya karmahin, ganun ba yun? Ayan tuloy. Hindi pa nga nag-uumpisa yung yung pagdinig dyan sa kung anumang kasong binigay niya kay Kadado, na karma bells na siya.
Kasi nakita ko nakaratay sa ano eh. Nakaratay sa ospital. Yun ang nakita ko sa picture. I'm not sure if that's legit, kung bago ba yan o noon pa. But yeah, like hindi pa man ay naka-karma bells na kung katotohanan man yan. Alam mo ba, Mr. Diwata Torre, sana wag kang ganyan kasi malapit ka na yatang mag-retire. Sa tingin ko sa'yo parang 75 years old ka na eh, na kailangan mo nang mag-retire. Kaya sana wag ganyan ang ginagawa mo sa mga nalalabi mong araw dyan as a police. Kasi bigyan mo naman ng konting kahihiyan yung hanay ng pagkapulis mo. Yung mga kapulisan ay nagbabahiran ng kabubuhan. Ay sorry, wag daw palang bobo, sabi ng aking kakilala, ang aking mentor. Walang isip, yan daw ang sasabihin ko. Kasi yung bobo kasi may pag-asa pa daw yun. Pwede pa daw tumalino. Pero yung walang isip yan, wala na daw solusyon yan. Kaya parang ang tingin ko, walang isip talaga tong mga to. Talagang sinasagkaan nila yung karapatan ng bawat tao na magpahayag ng kanilang opinion at wala nang freedom of speech. Wala nang, hindi na makapagbigay ng sariling opinion at critics sa mga tolongges at mga walang kwentang mga namumuno sa bansang Pilipinas. So what a shame. Para na tayong may silent dictatorship right now. Yan ang nakikita ko dyan. And it's really sad because they shouldn't be doing that. Kasi paano naman yung mga tao na naaagrabyado ngayon ng kahirapan, kriminalidad, droga, kapalpakan ng bangag admin. Hindi na pwede magsalita. At pag nagsalita ka, kakasuhan ka. Nung klaseng gobyerno talaga tong si Bangag, ang pinaka-worst talaga. Sa buong buhay ko, to talaga ang pinaka-worst na administrasyon. Kinabog na niya yung tatay niya. Kasi akala ko noon, bibigyan siya ng pagkakataon na na ma-redeem niya yung sarili niya. Pero kinabog niya ngayon ang kanyang tatay. Gusto niya siya yung bida, kaya kakabugin niya sa kasamaan yung tatay niya. Yeah. Nakakaloka. In fairness, kabog na kabog niya. Kasi mas, I think, 20 times worse itong anak. So, dati hindi ako naniniwala dun sa pag yung tatay mo masama, yung anak ganun din. Kasi, bakit yung tatay ko, babaero? Yung tatay ko pala tigok na. So, hindi niya maririnig yung sinasabi ko. So, yun, babaero yun. Pinabayaan din kami nun. Pero, hindi naman kami naging mga ganong klaseng magulang ngayon. So, nabulok yung anak. Yung bunga ni senyor ay nabulok yung dayonyor. Kaya ganon. At kinabog niya. Kinabog niya yung kanyang tatay. Kaya kailangan siya yung bida. Kailangan mas masama siya sa tatay niya. It's just a matter of time. This guy is gonna be out of Malacanang. And people is, they gonna drag him out of Malacanang pag hindi pa rin tumigil itong mga kalokohan nila. Hay, nakakaloka. Tapos itong Okta nga. Actually, may bagong pangalan tong Okta survey. Okta nga. Okta nga na ang bago nilang pangalan. Kasi, napakasinungaling. Sobrang sinungaling. Kakatapos nga lang ng rally ng ng INC, tapos sasabihin mo na bumaba si BP Sara sa survey at tumaas. Sinong tumaas? Si Bangag ba? Tapos 3% lang daw ang pinaba nung tambanakaw. Huwag nyo nga kaming ugagin, Okta nga. Napakasinungaling nyo kasi bayaran kayo eh. Wala na kayong mga kredibilidad at dignidad eh. Nakakahiya kayo sa taong bayan. Lahat na lang puro nababayaran ng salapi. Sa bagay, madami pa din namang matitinong mga kapilipinuhan. So okay lang yan. Sige, ipagpatuloy nyo lang yung kasamaan nyo. Kasi hindi naman natutulog ang taong bayan.
nakikita naman ng taong bayan ang mga pinaggagawa nyo. Kaya, sige lang, ipagpatuloy nyo yung kaugagan nyo. At ang taong bayan ay hindi natutulog. Okay? Anyways, guys, I'm here. Thank you so much. Please like, subscribe, comment, and share. We'll discuss again later. Okay, bye. I have to go to work. Bye. Ingat.